Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Uy, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, pagtangkilik at pagsubaybay. Pag-like, pag-share at pag-promote ng ating mga videos at pagsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Facebook account and Facebook page na Jeffrey Ka Eric Celis. At syempre, hindi nyo rin kami nakakalimutan ni Ma'am Lorraine na subaybayan at suportahan sa Bigwas ng Agila 2.0. May tagline po siya na 2.0. Ayan. Yan po ang Bigwas ng Agila para makita po ninyo sa YouTube at sa Facebook page. Sa mga nagtatanong at gustong tumulong ng kahit paunti-unti ay matitipon po natin out of your sincerity and love for our advocacy. Ang ating GCash line na ginagamit ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po, kay Langging ang ating linya, and then we will consolidate all the support that you may be able to put up para po sa Bangon Sambayanan People's Movement Advocacy Center. Ayan. Mga kababayan, nabuo na po ng diktadura ni Marcos. Diktadura talaga. What would we call? Paano ba natin tatawagin ang ginagawa ni Marcos Jr. na lantaran at garapalan na pagkokontrol at pagdidikta sa halos lahat ng mga ahensya o co-equal branch of government niya, lalo na sa Kongreso. Ang nangyari kahapon sa Senado po ay naging diktadura ng Malacanang ni Marcos. Sapagkat expected naman natin na itong duwag na si Joel Villanueva at inuna pa ang kanyang kapakanan, pansarili at ang kanyang comfort and convenience. Hindi naman natin siya pwedeng pigilan, pero pwede natin siyang punahin. No? Kaya nga ang tawag sa kanya ngayon, hindi na siya leader ng grupo na Jesus is Lord movement, kundi Marcos is Lord movement na. So si Marcos is Lord movement ngayon, yan na ang bagong relihiyon ng 13 Judas na mga senador. Na alam natin kung bakit sila nagbuo ng bagong 13. Sapagkat una ay kailangan makuha at makontrol ang liderato sa Senado na may minimum 13 senators na makokontrol at madidiktahan ni Marcos para magiging valid ang eleksyon. Yan po, no? Ang eleksyon sa kanilang mga officers. Senate President pro tempore, at yung iba pang mga posisyon sa komitiba. So they need 13. Alam po ng mga kulukoy na 13 Judas ni senador, na mga senador ni Marcos that 12 is not 13. And 12 does not have a constitution of quorum, and 12 does not have the value and the legality of a majority number, which is 13 as required by the Constitution sa mga senador. 13 dapat. Kaya kahapon ay binuo na ni Marcos ang 13 Judas. At ang kanilang relihiyon ngayon ay MIL na, hindi na GIL, no? Kasama na nila si Joel Villanueva. At ano nang pangalan ng kanilang relihiyon? Marcos is Lord Movement. Pinagtatawanan lang natin, pero lantaran ang pagpatay at pagyurak ni Marcos sa demokrasya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkontrol at pagyurak mismo direkta sa kalayaan at malaya at demokratiko na mga institusyon dapat sa checks and balance of power in the government, like the Senate. Yan po ay lantarang pagyurak sa demokrasya na walang kahihiyan at walang pagkatakot na mananagot siya sa kanyang ginagawa later. So, ito na. Marcos is Lord movement na po ang bagong relihiyon ng 13 Judas na mga senador ni Marcos. Dumadami ka, Erika, baka maging 14 Judas na yan maya-maya hanggang sa maging 16 Judas na makukuha ni Marcos dahil sa
Una, pananakot. Pananakot ng kaso dahil kasabwat at kasapakat ni Marcos bilang attack dog ang kanyang ombudsman na itinalaga na si Boying Rimulya. So, ang pagsasampa ng mga kaso, lalo na mga non-bailable cases, plunder, kapareho nito, at ikaw ay mayroong bagahe o mayroong ilang issue na pwedeng mabutasan ka ng mga naturang kaso, talagang matatakot ka kung hindi ka handa na makukulong o humarap dito sa mabigat na mga pambabaluktot nila Marcos ng batas using the ombudsman. Yan po ay naging example nila, Marcos at nila Rimulya, ginamit nila ang nangyari kay Senator Jinggoy Estrada. Nakakulong na ngayon, and after 2 weeks na nakulong na ito ng non-bailable offense, hindi pa nakapaglagak ng piyansa sa Sandigan Bayan, ay nag-issue pa ng suspension order ang Sandigan Bayan. Parang afterthought, no? Kasi yan po ay preventive suspension, which is procedural sa mga may mabibigat na kaso ng graft and corruption or plunder na kinakaharap na isang public official if aktibo pa siya sa kanyang panunungkulan. Pero 2 weeks makalipas na naikulong na nila Marcos at nila Rimulya, si Senator Jinggoy Estrada, ayun, nagpalabas pa ng suspension order ang Sandigan Bayan. At yan po ang ikinaduwag. Yan po ang ikinaurong ng bayag, kung mayroon man silang bayag, itong si Chis Escudero at si Joel Villanueva. Kaya nabuo ang 13 Judas. Kasi kung nananatili silang dalawa, si Escudero at si Joel Villanueva, 11 pa rin sila. Kahit wala na si Senator Jinggoy Estrada at wala na rin si Senator Bato de la Rosa, pansamantala. Bagamat hindi pa nababakante ang kanilang opisina o ang kanilang panunungkulan bilang mga senador. Hindi po sila expelled from the Senate, and they are not also resigning from the Senate, or they are convicted with finality. Wala pa nga eh. Sila ay iniipit pa lang sa kulungan at tinahabol pa lang ng kaso, ay hindi po may tuturing na permanent vacancy ang nangyari po sa pagkakaroon ng physical limitation ngayon to personally and physically attend the plenary session and the activities of the Senate ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator Bato de la Rosa. Hindi naman po nila yan kasalanan o hindi rin po nila yan pilit na personal na kagustuhan na mangyari ito sa kanila. Subalit dahil po sa pagkabulok at pagkagahaman sa poder at kapangyarihan ni Marcos at ala diktador ang kanyang style, kapag pumapalag ka, kinakasuhan ka, ipapakulong ka, peperwisyuhin ka, buligligin ka, tatakutin ka, ibablackmail ka. Yan ang nangyari ngayon, nakakulong si Senator Jinggoy Estrada. Pero saludo pa rin tayo at ang taong bayan, ang mayoriya ng mga mamamayan ay rumirespeto at kumikilala dito sa paninindigan na ginawa ni Senator Jinggoy Estrada. He could have chosen na tumawid dito sa mga 13 Judas, but he did not, sapagkat para sa kanya, prinsipyo na po itong usapan dito. Kalayaan at dignidad at integridad ng Senado bilang hiwalay, co-equal, at dapat nasa bahagi po ng check and balance apparatus of the democratic institution that the Senate should be. Yan pong pinapanindigan ni Senator Jinggoy Estrada. At sa ngayon, he paid a very serious, deeply affecting his family na uri ng kalagayan niya ngayon. Nakakulong siya. Pero kahit na tumakbo ito sa pagka-senador muli, re-election sa 2028, we are very sure hindi makakalimutan ng mamamayang Pilipino ang pagsasakripisyo at ginawang paninindigan ni Senator Jinggoy Estrada. Tama lang po ito. No? Dapat nga puntahan natin at bisitahin siya, pero I think limited ito para lang sa mga security related na mga bagay ay hindi ganon ka-accessible po ang kalagayan ngayon ni Senator Jinggoy Estrada. Ayun. But itong si Joel Villanueva, itong si Escudero, tumawid sila at itinayo nila ang bagong relihiyon ng kanilang 13 Judas na mga senador. Marcos is Lord Movement. Sino po ang Marcos is Lord sa 13 Judas? Number 1,
Siyempre si Tota Soto. Tuta ni Marcos yan eh. Nakamaleta nga, di ba? Sabi ng mga former 18 Marines, 18 soldiers, no? At itinatanggi niya pero walang naniniwala sa kanya. Tota Soto, si Ping Lacson, ayan, magkabarkada yan eh. Una yan na ibinulgar na sinabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano na yan ang mga ahente ni Marcos sa loob ng Senado para maglunsad ng mga special operations. Yan po ang nagpapasok sa NBI, itinanim nila maaga pa lang para tambangan at mapadukot sana si Senator Bato de la Rosa. No? Nagkaroon ng pagkakaroon ng dumugan at physical na altercation hanggang sa umantong pa the next days sa barilan, sa putukan sa loob ng Senate Hall. Okay. Yan si Tito Soto at si Ping Lacson itinuturo ni Senator Alan Peter Cayetano. So, Tota Soto, Ping Lacson, si Hontiveros. Well, wala namang paninindigan ng babaeng ito kung saan ang political advantage at kanyang pagiging oportunistang politiko, doon siya. No? Ginagamit niya ang pagkunwa-kunwari ang aktivista. Pero more of opportunista ang kanyang politika. Si Hontiveros, si Wow, Dagat, Sharon Cuneta Pangilinan, yan. Si Bam Aquino, na malamang ang kanyang tiyuhin na si Ninoy Aquino ay nandidiri siguro sa kanya kung buhay pa ito dahil ito ngayon ay himod talampakan. Halik sa talampakan ni Marcos Jr., itong si Bam Aquino. So sino pa? Ang magkapatid na Erwin at Rapi Tulfo. Yan, mga bendalo at mga manggagamit sa taong bayan yan sapagkat ang popularidad nila ginagamit nila as bihikulo sa kanilang kasikatan para makapasok sa Senado. At alam natin, hindi naman interes ng mga mamamayan ang pinapanindigan nila. At nasama pa nga ito sa maraming iskandalo, including ang mga maleta. So magkapatid na Rapi at Erwin Tulfo. Nandyan din po si Mig Subiri na alam naman po natin ay isa din sa linyada ng oportunistang politiko na akala niya makakabawi din siya kapag dito siya sumama kay Marcos, no? Pero isinipa ito ni Marcos noon at nila Lisa Araneta at pinalitan siya kay Chis Kilay Escudero. So magkakasama ni sila ngayon diyan, ano? Si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Lito Lapid. Yan, magkakasama si JB Ejercito. Sila po. Yan ang mga tinatawag na 13 Judas. At nang magsesyon sila kahapon, ang una nilang ginawa ay ibuo kaagad ang kanilang relihiyon. Marcos is Lord Movement. Ayos! So, kidding aside and getting into serious matter in our discussion sa balitang talakayan na ito, malinaw po na nakokontrol na ni Marcos at nadidiktahan, nahahawakan sa ilong itong si Sherwin Gatchalian and the rest ng 13 Judas ni Marcos or tinatawag na mga Marcos is Lord Senators. Mas kumpleto, maganda pala, no? Si Sherwin Gatchalian po ay dapat maimbestigahan ito according to the revelations made by former Ambassador Roberto Tiglao and public records naman ito dahil sa pandaraya at anomalya na binenta nila ang palugi nilang bangko na Express Savings Bank Incorporated sa Local Water Utilities Administration at mukhang nagkaroon ng pakikipagsabwatan. Pero hindi siya nasampahan ng kaso. Ang nasampahan ng kaso, yung grupo lang nila, Butch Pichay, dating Congressman Butch Pichay. At nalugi ang gobyerno ng equivalent amount to 1.4 billion pesos at the current market rate right now. Tahimik lang si Gatchalian. Yung kanilang reclamation project, yung lupain na pinoposisyonan nila at ngayon ay may malaking issue na nakapailalim po sa review ng Office of the President. More than 300 hectares din ito. Marami pong kinasasangkutan ng mga anomalya itong si Sherwin Gatchalian, ang pamilya niya. According to public reports na nakukuha natin online, o pati doon sa destructive mining sa Romblon, mga kababayan. Well, kaya nga hindi na siya makakapalag. Yan ang gusto ni Marcos. Yung may mga bagahe, halimbawa, itong si Senator Joel Villanueva, itinuro po ito nila Engineer Henry Alcantara ng Bulacan Engineering District na tumanggap
cash delivery ng 350 million pesos or something around 360 million pesos. Similarly, itinuro din po ni Yusek Bernardo ng DPWH noon sa kanyang mga testimonya si Chis Escudero. Kaya itong mga butas nila at mga baggage nila ay nagagamit nila Marcos at nila Lisa Araneta at nila Boying Rimulya na upang sila ay hawakan sa liig at lagyan ng tali sa ilong. Kaya ito na, sila na ngayon ang bumubuo ng Marcos is Lord movement ng 13 Judas na mga senador sa loob ng Senado. Ano po ang naging implication nito na mabibigat at mayroong negatibo sa ating demokrasya? Itong ginawa na garapalan na maniobra ni Marcos laban sa mga senador na sa tingin niya at sa kanyang interest ay hindi niya magagamit at makokontrol para pagtakpan ang pandarambong at malawak na sistematikong pag-iral ng korupsyon at mga pananagutan sa pangungurakot sa kaban ng bayan na naganap sa ilalim ng kanyang administrasyon kasama ang kanyang pinsan. Number 1, kontrolado na nila ang lahat ng komitiba including ang Senate Blue Ribbon Committee. So walang saysay na po ito. Kung magpapatawag pa ito ng mga investigasyon, ang gagawin na lang nila dyan, either iipiti nila, ipapakulong nila at dudurugin nila ang mga whistleblowers. Yung 18 former soldiers na ngayon ay 22 na at ang iba pang mga testigo na sakaling pumunta o ipatawag nila ay hindi para isiwalat at hayagan na maglantad ng katotohanan, kundi sila ay pipilit-pitin at dudurugin. Or, maibabaon na ng tuluyan ang Senate Blue Ribbon Committee na yan at wala ng saysay. At hindi na yan magiging objective, transparent, and straightforward, direkta na pwedeng magkumpronta sa mga pang-aabuso at isyu ng korupsyon na pwedeng kakasangkutan o pwede pang makakalkal na naganap at nangyari po at nangyayari ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Marcos at nila Romualdez. Yan ang sigurado. Pangalawa, makokontrol na nila ang mga legislation nila or mga programa nila o mga patakaran na ilulusot sa Senado because they have now the fixed number 13 minimum. May quorum sila palagi at mayroon din silang majority. Even if itong siyam na natitira po na mga magigiting na senador led by Senator Alan Peter Cayetano, Senator Loren Ligarda, Senator Pia Cayetano, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar, si Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Marcoleta, even if Senator Amy Marcos pa, kahit sila po ay siyam na lang, mga kababayan, even if they do not attend the session or the plenary, mangyayari pa rin po makukuha ni Marcos ang gusto niya. 13 kasi ang numero niya, mayroong quorum yan pag nag-session, mayroon din po silang majority pag nagbutuhan. Klaro na po. So ang pangatlo, pwede na madidiktahan at pwede nang balahurahin at gawing balasubas at tarantado ang mga proseso sa impeachment court sapagkat pwede nang papayagan ang gimmick nito ng mga alipores at birador ni Marcos at Romualdez na mga House panel prosecutors. So pwede na nilang palulusutin ang ala kangaroo court style na pagdurog kay Sara Duterte bagamat they may not have yet the 16 votes of the senators, 13 lang ang hudas na hawak ni Marcos ngayon bilang baraha niya sa ilalim ng Marcos is Lord movement ng senador niya. Hindi makaget over. Marcos is Lord movement, ang bagong relihiyon ng 13 hudas ng mga senador. Well, hindi po natin maitatanggi na the process of the impeachment pwede pong madurog talaga. Si Vice President Sara Duterte, ang kanyang pagkatao, ang kanyang persona, at ang mga pangbabastos na ginawa sa kanya doon sa House Committee on Injustice na ala kangaroo court ay pwedeng gawin na rin nila ngayon sa Senado. And these are high possibilities na nasa agenda list ni Marcos ito kung bakit kinontrol nila ang Senado. So, ang natitira na lang po na mag-check and balance kay Marcos ay ang Korte Suprema. Mukhang naduduwag na rin ang Korte Suprema na basta-bastang gumawa ng mga desisyon at review sa mga pampolitikang maruruming laro ni Marcos at maniobra sa tinatawag na law warfare o
or lawfare. Ginagamit na weapon of mass destruction against his political enemies ang batas. Kaya ang tawag po dyan, lawfare o law warfare. Yan po ang ginagamit ngayon ni Marcos bilang pamamaraan ng kanyang tinatawag na undeclared dictatorship, undeclared martial law selectively. Kagaya ng ginagawa niya sa Senado. Yun mga kababayan, abangan natin kasi ngayong araw ang pre-trial supposedly sa Senate Impeachment Court for the impeachment case pending now at the at the Senate Impeachment Court. Pero sarado sa media, sarado sa public observation and scrutiny of the people. Bakit? National public interest yan. Ang mangyayari, sila lang mag-uusap at mayroong questionable decision na hindi pa naman naihahapag sa plenaryo ng kapulungan ng Senado, pero it will become a major constitutional twist sa drama ng impeachment ni Marcos versus the Vice President kapag itinuloy nila na hindi ang Senate President-elected na si Sherwin Gatchalian ang magiging presiding judge or presiding officer of the impeachment court, which according to the lawyers that we have talked to, na nakausap natin, dapat ang Senate President. Hindi siya abogado. Hindi niya alam patakbuhin ito, no? Ang mga legal implications and legal basis sa pagsasagawa ng ruling. Yun ang problema niya. Ngayon, itinutulak nila Ping Lacson at grupo nila Tito Soto na magkaroon ng konsensus sila na si Chis Escudero, dahil lawyer ito, ang ilalagay nila na presiding judge sa impeachment court. According to some lawyers na nakakausap na natin, that is unconstitutional. It can create ang tinatawag na void ab initio. From the very beginning, mali at wala sa batayang legal at konstitusyonal ang pag-preside ni Chis Escudero because hindi siya Senate President. Wow! Ayos! Marami tayong aabangan ng mga drama and twist and plot dito sa pagkakaroon ngayon ng pagkalugmok ng isa sa haligisan na ng ating demokratikong institusyon, ang Senado. Abangan po natin anong mangyayari sa Senate pre-trial at saan patutungo ito ang Marcos instigated new kudita at naging 13 Judas na ang senador na babahagi ngayon sa binuo nilang kulto na Marcos is Lord movement sa Senado. Pero ang taong bayan patuloy na nagmamatyag, patuloy na nagbubuo ng pananaw at nabubuo rin ang paninindigan ng mga taong bayan. In a matter of time, makikita natin kung ano ang magiging desisyon ng sambayanang Pilipino. Dito sa garapalan na pangbabastos, pagyurak at pangbabalahura ni Marcos Jr. at ng kanyang grupo, ang kanyang administrasyon sa ating mga demokratikong institusyon na lantaran at garapalan niyang ginagawa. Maraming salamat sa panunood at pakikinig. As usual, huwag nating kalimutan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!